Isang digmaang sibil ang umabot sa sukdulan nito sa kontinente ng Patrayan, hanggang sa gumawa ang North ng ilang hindi makataong mga eksperimento, upang gawing mga incarnates ang mga tao at baguhin ang takbo ng labanan. Ang mga eksperimentong iyon ay nagbigay kay Hank Henriette ng kapangyarihan ng isang makajos na mythical beast, na nagbigay daan sa kanya na lumipat sa hugis ng isang werewolf at tapusin ang digmaan. Ngunit sa sandaling matapos ang digmaan, napagtanto ng bansa na hindi nila makokontrol ang isang taong may kapangyarihan ng isang Diyos. Napagpasyahan nilang wala ng halaga sa kanila ang kanyang buhay at binaril siya ng God Killer bullet. Nagsimula ang digmaang sibil nang matuklasan ng Northern Union Patria at ng Southern Confederation of Patria ang isang mahalagang mineral na tinatawag na somnium. Ang Norths ay nasa talunan hanggang sa nagsimula silang gumamit ng somnium upang likhain ang incarnates. Ang mga nagkatawang tao ay ang produktong ipinanganak mula sa pananaliksik ng isang individual na tinatawag na Elaine, at sa lalong madaling panahon, sila ay ginamit sa larangan ng digmaan, na nangingibabaw sa timog gamit ang kanilang napakalaking lakas at kapangyarihan. Ang North ay nagsimulang manalo sa bawat solong labanan ng tuloy-tuloy, ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Ang mga nagkatawang tao at mga sundalo ay pinaikot ang mga bihag sa timog ng ang isa sa kanilang mga kasama, si Abby the Hydra, ay nagsimulang patayin ang mga bihag at ang kanyang mga kasamahan. Inutusan ni Hank, ang kapitan ng freak show na ito, ang mga sundalo na huwag patayin si Abby habang sinusubukan niyang pigilan ang taong ahas. Ilang segundo ay nagkamalay si Abby at nakiusap kay Hank na pigilan siya. Bago magawa ni Hank ang anumang bagay, ang mga sundalo ng tao ay nagsimulang magpaputok ng kanilang mga kanyon, na nagpakawalan ng mga bakal na bola ng paputok na kapangyarihan laban sa halimaw. Bumalik si Abby sa kanyang normal na anyo at sinabi kay Hank na hindi siya ang may pananagutan. Tumawag si Hank ng isang medic para lang makita ang takot sa mukha ng mga sundalong tao. Bago pa mapigilan ni Hank si Abby, humingi ng tawad si Abby sa kanya at nagpas siyang mawala tulad ng karamihan sa ama. Pagkatapos ng insidente, isiniwalat ni Elaine kina Hank at Cain na kinausap siya ni Abby tungkol sa lumalalang kondisyon nito. Gayunpaman, walang magawa si Elaine dahil hindi niya alam kung paano ito pipigilan na mangyari. Ipinaliwanag niya na ang mga kapangyarihan ni Abby na nagkatawang tao ay nagsisimula ng sakupin siya, na nagiging isang tunay na halimaw. Sa panahon ng paglilibing kay Abby, nagbigay ng talumpati si Hank sa lahat, na inihayag na ang nangyari kay Abby ay maaaring mangyari din sa kanila. Sinabi niya sa kanila na hindi sila tunay na mga halimaw. Tao pa rin sila, ngunit dapat silang manumpa na bago sila tuluyang mawalan ng katinoan, dapat silang tapusin ang kanilang mga kasama. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magmarcha ang North patungo sa kabisera ng Timog. Na naging dahilan din ng squad sa kanilang mga miyembro nang magsimula silang mawala ng katinoan sa halimaw na nasa loob nila, na pinilit ang kanilang mga kasamahan na mag-friendly fire. Pagkatapos ng isang mahaba at mahirap na serye ng mga labanan, sila ay pupunta sa kabisera. Napansin ni Hank na nawawalan na ng loob ang kanyang mga kasama at ibinalita niya na hihikayatin niya si Elaine. Dahil malamang na malulutas nito ang karamihan sa problema, tama ba? Well, halos lahat ng tao sa squad ay nagtulak sa kanya na makasama siya. Hiniling ni Hank sa kanila na ipagdiwang ito kasama niya kapag natapos na ang digmaan, kaya kinailangan nilang lahat na bumalik ng buhay, na nagdulot ng pagsabog ng kagalakan mula sa incarnates. Kinausap ni Hank si Cain Madhouse, ang childhood friend nila ni Elaine. Naalala nila kung paano sila naging mabuting magkaibigan sa kabila ng kanilang pinagmulan. Pinayuhan siya ni Cain na tulungan si Elaine habang sinisikap niyang hawakan ang lahat. Kinagabihan, binisita ni Hank si Elaine, at hiniling niya silang mag-usap sa labas. Ipinahayag sa kanya ni Elaine na tapos na ang digmaan at naghahanda na ang Hilaga at Timog para sa kasunduan sa kapayapaan. Natuwa si Hank na magkakaroon muli ng kapayapaan, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi nito kasama ang mga incarnates. Pagkatapos ay binaril ni Elaine si Hank ng isang bala ng God Killer at sinabi sa kanya na ang lahat ng incarnates ay tuluyang mawawala ang lahat ng kanilang pagkatao sa halimaw na nasa loob nila. Kapag nangyari iyon, ang mga incarnate ang magiging pinakamalaking banta na haharapin ng sangkatauhan. Kahit na sila ay itinuturing na mga Diyos sa larangan ng digmaan, maraming tao pa rin ang natatakot sa kanila. At kapag ang digmaan ay opisyal na natapos, ang mga incarnate ay itatapon na. Sinubukan ni Elaine na humanap ng paraan para maiwasan ang mga incarnate na maging mga walang isip na halimaw. Ngunit ang tanging solusyon niya ay patayin sila bago sila maging banta sa lipunan, lalo pat siya ang lumikha sa kanila noong una. Idinagdag din niya na si Hank ay masyadong mabait at gentleman. Susubukan niyang pigilan siya, kaya't kinailangan niyang patayin muna siya bago sumunod sa natitirang mga incarnate. Niyakap niya ito at pagkatapos ay bumaling kay Cain, binigay sa kanya ang bala ng God Killer. Binalak ng dalawa na patayin ang squad noong gabing iyon, ngunit may nangyari. Pinagtaksilan ni Cain si Elaine at binaril. Mabilis itong naging madhouse, matagal na niyang plano. Habang lumalabo ang paningin ni Hank, nakita niya ang patay na mga mata ni Elaine, at si Cain ay tumatawa bago siya tuluyang nawala ng malay. Pagkalipas ng 2 buwan, nagising si Hank sa ospital ng militar.
Sinabi sa kanya ni Second Lieutenant Liza Mommy Runcastle na tapos na ang digmaan. Ang Incarnate Squad ay nagbuwag at pinaalis ni Cain upang pumunta saan man nila gusto. Ngunit karamihan sa kanila ay nabaliw at nagdulot ng pagkawasak saan man sila magpunta. Sinabi rin niya kay Hank na si Cain at Elaine ay nawawala mula noong gabing iyon. Matapos ipagkanulo, si Hank ay nagpunta sa isang baliw na pakikipagsapalaran upang patayin ang natitirang mga Incarnates at alamin kung nasaan si Cain. Nagsimula si Hank sa kanyang kasamang si Eddie, na isang halimaw na parang butiki na may kapangyarihan sa pagbabalat kayo. Sinabi sa kanya ni Eddie na siya ay isang bayani ng digmaan salamat sa kapangyarihan ng Incarnate. Ngunit sinabi sa kanya ni Hank na siya ay dumating upang tuparin ang kanilang panunumpa, at ang Incarnates ay walang lugar sa mundong ito, lalo na kung sila ay mababaliw at pumatay ng mga tao. Inihagis ni Hank ang kanyang sibat at pinasabog ang bombang nakakabit dito, na ikinamatay ni Eddie. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Hank ang bayan ni William Bancroft para patayin siya. Si William Bancroft ay bumalik sa kanyang bayan sa kanyang anyo ng dragon. Tinutulungan niya ngayon ang kanyang anak na babae na magpatakbo ng isang orphanage. Bagaman natakot ang mga bata noong una, natanggap nila siya nang mapagtanto nila kung sino siya. Ngunit isang gabi, sumuko si Will sa halimaw at nagpakawala ng malakas na dagandong. Pagkatapos nito, nagsimulang magulat ang mga taong bayan na ang kanilang mga alagang hayop ay pinapatay. Hiniling nila kay Will na magsuot ng kadena na nakakabit sa isang mabibigat na metal na bola upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Si Will, nang makita kung ano ang kinakaharap ng kanyang pamilya, ay tumira sa kagubatan. Bagamat medyo naging maamo siya kumpara kina Eddie at Abby, pinatay pa rin ni Hank si Will para hindi siya maging banta sa mga tao. Gayunpaman, hindi nakita ni Hank si Shoal na nasaksihan niya ang pagpatay sa kanyang ama. Habang nagpapahinga sa isang bar sa ibang bayan, si Shoal, na kanina pa siya hinahanap, ay biglang pumasok sa silid at binaril si Hank gamit ang isang rifle. Ngunit hindi kayang patayin ng mga normal na bala ang isang Incarnate, kaya hinabol siya ni Hank at dinala siya habang nagulat ang mga tao na hindi siya patay. Inusisa niya ang babae, at ipinahayag niya na anak siya ni Will. Gayunpaman, may ibang nasa isip si Hank, si Danny, isa pang Incarnate sa bayan, na kanyang target. Sinabihan niya si Shoal na manatili at ibinunyag sa kanya na isa rin siyang Incarnate habang pinupuntahan niya si Danny. Hinarap ni Hank si Danny at sinabi sa kanya ang kanyang mga krimen, na pagnanakaw sa mga mangangalakal at pagnanakaw sa kanilang mga bagon. Ngunit ginanapan ni Shoal ang pagiging hangal na babae at pumunta sa pagitan nila, sinusubukang pigilan si Hank sa pagpatay kay Danny. Ngunit sinabi ni Danny na hindi siya bibigyan ng pera ng mga mangangalakal kung humiling siya ng mabuti, kaya kinailangan niyang patayin ang mga ito. Mukhang lohikal kung ikaw ay isang kriminal. Nag-transform si Danny bilang isang halimaw na parang rhino at sinubukang suntukin si Shoal. Mabilis siyang tinulak ni Hank palayo. Sinimulang salakayin ni Danny si Hank, ngunit nasa balikat na niya si Hank. Tinusok ni Hank ang dibdib ni Danny gamit ang kanyang bombang sibat, pinasabog ito sa sandaling makababa siya sa nilalang. Sumabog ang bomba, at bago ibigay ni Hank ang huling atake ay sinabi sa kanya ni Danny na ginawa lang niya iyon dahil napakahirap ng kanilang bayan, hindi man lang sila nakainom ng kape. Kaya sinisisi niya ang kakulangan ng caffeine. Nang marinig ang kanyang huling mga salita, binaril siya ni Hank habang umiiyak ang ina ni Danny para sa pagkawala ng kanyang anak. Bago umalis, tinanong siya ni Shoal kung papatayin pa ba niya ang kanyang mga kasama. Sumagot si Hank na nanumpa sila. Kapag ang isang tao ay naging isang halimaw, dapat silang mamatay. Sinubukan ni Shoal na pigilan siya at tinanong kung ano ang nangyari sa Incarnate Squad, ngunit hindi siya masagot ni Hank. Sinabi niya sa kanya na sasamahan niya ito upang malaman ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, dumating sina Hank at Shoal sa bayan ng Rogue Hill, na kasalukuyang tineterorista ng Minotaur Incarnate. Nakatagpo ni Hank si Mommy Liza sa bayan. Ipinaalam niya sa kanya na kailangan niyang pigilan ang pagngangalit ng Minotaur. Ang Rogue Hill ay kilala bilang isang bayan kung saan hindi natatapos ang digmaan, at tila, ang Incarnate ay lumikha ng isang kuta sa pamamagitan ng pagbuwag sa mga bahay ng naninirahan sa lungsod. Ang Incarnate ay patuloy ding nagbabala sa lahat na ang kalaban ay darating, at walang mas magandang panahon kaysa ngayon upang maghanda para sa digmaan. Sinabi sa kanya ni Liza na ang bawat mamamayan ay mawawala ng tirahan kung patuloy na itatayo ng Incarnate ang kanyang kuta. Nagprotesta si Shoal laban sa pagpatay sa Minotaur at iminumungkahi na kumbansihin siya, na nagudyok kay Liza na tanungin si Hank kung sino si Shoal. Sinabi sa kanya ni Hank na si Shoal ay anak ng isang Incarnate. Sinabi ni Liza kay Shoal na imposibleng kumbansihin ang Minotaur, at tulad ng alam mo, laging tama si Mommy. Pagkatapos ay lumabas ang Minotaur mula sa kuta at nagpahayag na dapat silang maghanda para sa digmaan. Tinanong ni Hank si Liza kung nakuha niya ang hinihiling nito at sinabi sa kanya na pupunta siya pagsapit ng gabi. Nakita ni Shoal ang pagkawasak at tinanong si Liza kung bakit sasalakayin ng Incarnate ang kanyang sariling mga tao pagkatapos ng digmaan. Sinabi ni Liza kay Shoal na isang Incarnate lang ang makakaintindi ng isa pang Incarnate. Ipinakita rin niya kay Shoal ang bala na ipinadala sa kanya ni Hank.
Sa sandaling sumapit ang gabi, sinamahan ni Shoal si Hank sa pasukan ng kuta. Tinanong ni Hank kung handa na ba siya, at tiniyak niya sa kanya na hindi siya gagawa ng anumang problema. Gayunpaman, habang ginalugad ang kuta, sinabi sa kanya ni Hank na hindi ito isang ordinaryong kuta. Nadatnan nila ang mga kalansay ng mga nahulog na sundalo na ipinadala sa kuta at pinatay ng mga bitag. Dahil sa takot, umatras lang si Shoal, ngunit na-activate ang bitag, na halos hatiin siya sa kalahati. Ngunit iniligtas siya ni Hank sa tamang oras at binalaan siya na huwag gumala ng mag-isa. Pagkatapos ay tinanong niya si Hank tungkol sa backstory ng Minotaur, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagkilos ng pagkataranta ni Theo at ng PTSD niya. Na siyang kailangan natin. Hindi nagulat si Hank na nagtayo si Theo ng napakalaking kuta na puno ng mga bitag, dahil minsang tinuruan niya si Theo na laging maghanda bago sumabak sa labanan. Nang makarating sila sa pasukan, sinabihan ni Hank si Shoal na maghintay habang papasok siya upang harapin si Theo. Si Liza, na sumunod sa kanila, ay nagsabi kay Shoal na hiniling ni Hank ang kanyang presensya dahil hindi niya planong isama si Shoal. Ngunit sinabi sa kanya ni Shoal na hindi na siya babalik, at gusto niyang sundan si Hank hanggang sa huli upang maunawaan siya. Nang makita ang kanyang determinasyon, tinulungan siya ni Liza na buksan ang gate at hinimok siyang sundan si Hank. Muling nakipagkita si Hank kay Theo, at binati siya ng Incarnate sa kanyang karaniwang pagkabalisa sa mga haka-haka na kaaway. Ipinahayag ni Hank ang kanyang sarili bilang kalaban, na nag-udyok kay Theo na mag-transform sa isang Minotaur, na nag-activate ng kanyang mga trap card. Sinubukan ni Hank na salakayin si Theo, ngunit napatumba siya gamit ang kanyang sungay. Humakbang si Hank sa lupa na naging isang hukay, at natrap ng barrage ng projectiles ni Theo. Si Shoal at Liza ay pumunta sa kanilang lugar ng paglalaban, at sinigawan ni Shoal si Theo na huminto. Sinabi sa kanya ni Liza na wala na itong pag-asa at hindi niya dapat alalahanin si Hank. Nang malapit nang tapusin ni Theo si Hank gamit ang kanyang higanteng palakol, nag-transform si Hank bilang isang werewolf. Sinabi ni Liza kay Shoal na si Hank ay isa sa ilang mga incarnates na nagpapakita ng kanilang tunay na kapangyarihan sa gabi. Alam niya ang totoong kapangyarihan niya sa gabi. Kinalmat ni Hank ang mukha ni Theo gamit ang kanyang kuko. Si Theo na nakikita ang dugo ay nagiging mas paranoid at nagsimulang i-activate ang lahat ng mga bitag. Ang mga bitag ay hindi tugma sa matalas na pandama at nakakabaliw na liksi ni Hank. Sa sandaling itinapon ng bitag ni Theo si Hank sa hangin, ginamit niya ang elevation para maghatid ng mabilis at mapangwasak na pag-atake ng kuko na pumupunit sa bakal na baluti ni Theo. Sinabi ni Theo kay Hank na mayroon na siyang kapayapaan, tulad ng kung ano siya bago pumasok sa digmaan. Sa huling mga salita na ibinigay ni Theo, inihatid ni Hank ang huling atake, na pinatay ang kanyang kasama ng minsan at para sa lahat. Kinagat ng isa ang duster. Si Shoal, nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Hank, ay napagtanto na si Hank ay sigurado na dumaranas ng maraming sakit sa tuwing pinapatay niya ang kanyang kasama. Samantala, mayroong isang Incarnate Extermination Squad, ang Coup de Grace, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Captain Claude, na ang tanging hiling ay wakasan ang lahat ng Beast Incarnates. Sina Hank at Shoal ay naglalakbay sakay ng tren patungo sa ibang bayan. Si Shoal, na hindi pa nakasakay sa tren, ay namangha sa umaandar na sasakyan. Nakipag-chat siya sa konduktor, na nagpapahayag na tapos na ang digmaan, at ang tulay na bakal ay nagsisilbing bantayog ng kapayapaan. Gayunpaman, naaalala niya ang sinabi ni Hank na hindi pa tapos ang digmaan at iniisip niya kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Bago sila magpatuloy, inihinto ni Liza ang tren at inihatid sila palayo upang ipaalam kay Hank ang tungkol sa isa pang Incarnate. Tila, ang isang mabait na Incarnate na tinatawag na Behemoth, ay nasa isang banggaan sa bagong itinayong Iron Bridge. Ipinahayag din ng commander na sinubukan nilang pigilan si Behemoth ngunit hindi niya magawa, dahil patuloy siyang sumusulong. Tinanong ni Liza si Hank kung alam niya ang motibo ni Behemoth. Tumingin siya sa mapa at may biglaang napagtanto, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya alam. Sinabi sa kanila ni Hank na imposibleng masugatan nang nakamamatay si Behemoth dahil mayroon siyang napakataas na kakayahan sa pagbabagong buhay. Ipinaliwanag niya na kahit na hindi nila masugatan ang Behemoth dahil sa kanyang katawan, maaaring masugatan ang ilang bahagi tulad ng kanyang back joint. Kaya, ang kanyang plano ay pabagalin ang Behemoth gamit ang mga canyon para magawa niya ang pag-atake sa likurang bahagi ng halimaw. Sa sandaling dumating ang Behemoth, ang mga sundalo ay natakot sa malaking halimaw. Ngunit sinabihan sila ni Hank na huwag matakot at inutusan silang magsimulang magpaputok, na nag-disable sa halimaw. Ipinagpatuloy ni Hank ang kanyang plano, at pinigilan nila si Behemoth na bumagsak sa lupa. Napin down ng mga sundalo si Behemoth kinaumagahan, ngunit unti-unting gumagaling ang sugat nito. Si Shoal, na nakarinig mula kay Liza na hindi umaatake ang Behemoth sa anumang mga lungsod na may populasyon. Nangangahulugan ito na mayroon pa rin siyang natitirang pagkatao at sinusubukan siyang kumbensihin na bumalik. Gayunpaman, tumingin si Behemoth sa unahan, na nagpaunawa sa kanya na tiyak na may hinahabol si Behemoth. Baka hinahanap na niya si Mommy.
Samantala, ang parehong presidente ng tren na gumawa ng tulay ay nagsimulang magreklamo tungkol sa behemoth na masyadong matagal upang patayin. Ipinaliwanag ni Liza na susubukan nilang putulin ang ruta ng behemoth sa pamamagitan ng pagwasak ng mga bangin upang punuin ang lambak, kaya malilihis ang kanyang atensyon, at pagkatapos ay aalagaan ang behemoth. Ngunit pinagtatalunan ng mga lalaki na kung hindi nila papatayin ang halimaw, sila mismo ang gagawa nito. Binigyan sila ni Hank ng nagbabantang tingin at sinabi sa kanila na hindi magbabago ang kanilang plano. Hiniling ni Shawl na makipag-usap kay Hank, gusto niyang malaman kung sino si Behemoth. Sinabi sa kanya ni Hank na ang Behemoth ay si Artie, isang taong may kaunting salita na hindi nagreklamo at sumunod sa lahat ng utos. Bihira magsalita si Artie tungkol sa gusto niya o kung ano ang gusto niyang gawin, kaya wala siyang masyadong alam tungkol kay Artie. Sinabi sa kanya ni Shawl na may dahilan si Behemoth para sumulong at tinanong si Hank kung mayroon siyang ideya. May flashback si Hank sa pagguhit ni Artie sa isang libro, ngunit sinabi niya kay Shawl na kahit alam niya, nandoon siya para patayin ang Behemoth, hindi tulungan siya. Sinubukan ni Shawl na kumbansihin si Hank na huwag patayin si Artie, ngunit sinabi niya sa kanya na sisirain ng Behemoth ang tulay kung hindi niya siya pipigilan. Nang may luha sa kanyang mga mata, ipinahayag ni Shawl na hindi nasaktan ni Artie ang sinuman at may pangarap siyang makamit. Kaya ano ang mali sa isang incarnate na nabubuhay sa kanyang pangarap? Sinubukan niyang kausapin si Liza, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi nila maaaring hayaang mabuhay ang Behemoth, maaga o huli, uutusan silang tapusin siya. Nang maglaon ng gabing iyon, tinambangan ng mga lalaki mula kanina ang mga sundalo at inactivate ang mga pagsabog, na ikinagalit ng Behemoth. Dinudurog niya ang mga lalaki nang sinubukan nilang tumakas. Sinabi ni Hank sa mga sundalo na magkakaroon ng pagbabago sa plano at inutusan silang magtanim ng mga natitirang pampasabog sa lugar na binanggit niya kanina. Nag-transform si Hank bilang werewolf para pigilan ang nagngangalit na incarnate. Napagtanto ni Artie na hindi siya makagalaw at sinubukan niyang tapakan si Hank, ngunit naiwasan ni Hank ang pag-atake. Sinubukan ni Hank na hawakan si Artie, ngunit hindi siya pinapayagan ng matigas na balat. Kaya't pinili niya ang mas malambot na balat sa ilalim ng leeg ng Behemoth, na maaari niyang kuko, na nagpapalubha sa kanya. Sinubukan siyang tadyakan muli ni Artie, ngunit nagawang itulak ni Hank ang kanyang binti, at naging dahilan upang mapatagilid siya. Pagkatapos ay sinenyasan ni Hank ang mga sundalo na pasabugan ang bangin. Kinulong ng mga labi si Artie sa ibabaw ng mga explosible, na isinaaktibo ng mga sundalo, na pinasabog ang laman loob ng halimaw. Gayunpaman, gumagalaw pa rin si Artie kahit na tumalsik ang kanyang laman loob, naglalakad ng mabilis hanggat kaya niya patungo sa tulay. Si Shawl, na nakatayo sa tuktok ng tulay, ay sinubukang kumbansihin muli si Artie, ngunit hindi siya nakikinig. Sumikat na ang araw, at si Hank, na nagbagong anyo muli bilang isang tao, ay tumawag kay Artie, na sinasabi sa kanya na huwag sirain ang bagong panahon na nilikha nila. Ngunit patuloy na sumusulong si Artie. Malapit si Artie sa tulay nang sumabog at gumuho ang isang lugar mula sa mga gilid ng bangin, na naglantad sa tanawin ng karagatan, dahilan upang mapahinto si Artie. Siya ay lumuluha habang nakikita ang karagatan sa unahan at pagkatapos ay bumagsak sa lupa, ang kanyang naghihingalong mukha ay natatakpan ng mga luha. Nakatayo sa harap ng karagatan, ipinahayag ni Hank kay Shawl na minsang sinabi sa kanya ni Artie na gusto niyang makita ang karagatan, at ipinakita sa kanya ni Artie ang karagatan na iginuhit niya sa kanyang tala. Ipinahayag ni Shawl na iniutos ni Hank na pasabugan ang bangin upang makita ni Artie ang karagatan. Sinabi sa kanya ni Hank iyon, ngunit gayunpaman, pinatay niya si Artie, ngunit sinabi niya sa kanya na dahil sa kanya, natutupad ni Artie ang kanyang pangarap. Makalipas ang ilang araw, dumating ang grupo sa bayan ng Whitechurch, na tineterorista ng isa pang incarnate. Ipinakita ni Liza sa kanila ang lugar kung saan pinaniniwalaan nilang huling nakita si Cain at ang posibilidad na gabi-gabi niyang pinapatay ang mga mamamayan. Iminumungkahi ni Hank na makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa mga mamamayan, ngunit walang nagsasalita, kahit na binanggit nila na sila ay mula sa militar. Iminumungkahi ni Liza na magpahinga pansamantala, ngunit iginiit ni Hank na ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Kinagabihan, sinubukan ni Shawl na kausapin si Hank tungkol sa isang bagay, ngunit tumalikod siya at natulog. Napansin niya ang butas sa kanyang uniforme mula sa kanyang putok ng rifle at nagpa siya na ayusin ito. Nagising si Hank nang makita niyang tinatahi niya ang kanyang uniforme, at pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga orphanage. Lumaki si Hank sa isa, at inalagaan ni Shawl ang pag-aari ng kanyang ama. Ibinigay sa kanya ni Shawl ang kanyang uniforme, at sinabi niya sa kanya na kakilala niya ang isang taong may asul na mga mata tulad ng sa kanya. Tinanong ni Shawl kung ang tao ay si Elaine, at tinanong ni Hank kung paano niya nalaman. Sinabi sa kanya ni Shawl na binanggit niya ang kanyang pangalan ng isang beses nang siya ay binabangungot. Pagkatapos ay isiniwalat ni Hank na si Elaine ay pinatay ni Cain. Ibinahagi din niya ang lahat ng nangyari sa nakaraan at ang kanyang planong patayin ang lahat ng incarnates bilang kanyang huling tungkulin bilang kanilang kapitan. Ipinaalam sa kanila ni Liza ang tungkol sa isa pang pag-atake, at pinuntahan nila ang biktima na puno ng dugo at naipit sa dingding.
Nabalitaan ni Hank mula kay Liza na ang pinsala sa biktima ay katulad ng mga nakaraang biktima na napagtanto niyang hindi responsable si Cain. Isang batang lalaki na nagngangalang Andy ang lumabas sa karamihan at umamin na nakita niya ang babae na pinatay ng isang estatwa ng demonyo. Lumapit si Hank kay Andy para tanungin kung ano ang nakita niya, at ipinakita sa kanila ni Andy ang gusali kung saan niya nakita ang pagpasok ng halimaw. Tinanong ni Shoal si Hank kung maaari itong maging isang incarnate, at inihayag niya na ito ay ang gargoyle na pinangalanang Topher. Naniniwala si Topher sa katarungan, at ang kanyang mga salita ng katarungan ay palaging nagpapanatili sa kanilang espiritu. Sinubukan ni Liza na tanungin si Andy, ngunit tumakbo siya. Nagpasya si Shoal na kausapin si Andy at tiniyak kay Hank na magiging maayos siya hanggat nasa kanya ang kanyang rifle. Hinanap ni Shoal si Andy at sinikap siyang magsalita tungkol sa kanyang sarili, ngunit hindi siya nagsasabi ng kahit ano. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang paglalakbay kasama si Hank sa ngayon at na ang incarnates ay hindi mga halimaw. Upang pigilan si Andy sa pagnanakaw, nakita niya ang nasugatan nitong braso, at doon niya isiniwalat na ang kanyang ina ay pinatay ng gargoyle. Sa sandaling iyon, lumitaw ang gargoyle, na nangangaral tungkol sa hustisya at kung paano babayaran ni Andy ang kanyang krimen. Itinutok ni Shoal ang kanyang rifle kay Topher at sinubukang makipagtalo sa kanya, ngunit nagalit siya nito, at inatake siya nito. Sinusubukan niyang barilin siya ngunit hindi niya magawa. Gayunpaman, dumating si Hank sa tamang oras upang iligtas siya. Sinaktan ni Topher si Hank nang sinubukan niyang barilin siya. Iminumungkahi ni Topher na magkita sila sa simbahan upang tapusin ang kanilang nasimulan. Kinagabihan, hinarap ni Hank si Topher at agad siyang inatake matapos makita ang mga bangkay ng mga mamamayan. Ngunit inatake niya ang isang estatwa, na nagpapahintulot kay Topher na atakehin siya mula sa likuran. Iniwasan ni Hank ang pag-atake at itinulak si Topher, na dinudurog ang kanyang ulo. Gayunpaman, bigla siyang binaril ni Topher gamit ang God Killer bullet na ibinigay sa kanya ni Cain noong gabing iyon. Bumalik si Hank sa kanyang anyo bilang tao. Papatayin na siya ni Topher nang dumating si Andy na may dalang rifle ni Shoal, na gustong ipaghiganti ang kanyang ina. Binaril niya si Topher, ngunit walang epekto ang bala. Sinipa ni Topher si Andy habang si Shoal, na kararating lang, ay pumunta para tingnan si Andy. Sinabi ni Topher na dapat niyang pagsilbihan ang hustisya at alalahanin ang unang biktima na pinatay niya, lahat sa ngalan ng hustisya. Iniisip ng lalaking ito na siya si Kira, o kung sino paman. Sinubukan ni Shoal na pigilan siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa kanyang pangalan, ngunit sinabi sa kanya ni Topher na hindi na siya si Christopher kundi si Gargoyle. Habang si Shoal at Andy ay malapit ng mapatay ni Topher, inalis ni Hank ang bala sa pamamagitan ng puwersa at sumusugod patungo sa Gargoyle, na tumagos sa dibdib nito. Ipinahayag ni Topher na siya ang hustisya, ngunit binaril siya ni Hank sa ulo. Tumakbo si Shoal upang salubungin si Hank nang mapagtanto niyang nilamon siya sa ilang mga thread. Dumating si Cain, sinabi kay Hank na ang God Killer bullet ay isang paggunita sa kanilang muling pagsasama. Si Elizabeth, isang spider na incarnate na nahuli si Shoal sa mga thread, ay nagpatulog kay Shoal habang si Cain ay nagpadala kay Migliglio upang bigyan ng imbitasyon si Hank. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa kanilang party kinabukasan, at babalikan niya si Shoal pagdating niya. Nang umalis si Cain kasama si Shoal, bumagsak si Hank sa lupa. Nagising si Hank mula sa kanyang bangungot sa pagbaril ni Cain kay Elaine. Mabilis niyang naalala ang nangyari matapos makita ang rifle ni Shoal. Dumating si Andy na nagtatanong kung sino ang responsable sa pagkidnap kay Shoal, ngunit tinitiyak niya sa kanya na ililigtas niya si Shoal. Si Shoal, na nakatali sa isang mansyon, ay nagtanong kay Elizabeth kung ano ang gusto nila mula sa kanya, at inihayag ni Elizabeth na siya ang bitag upang maakit si Hank. Sinabi sa kanya ni Shoal na ang paggamit sa kanya bilang bitag ay hindi gag-ana, ngunit tiniyak ni Elizabeth sa kanya na darating si Hank upang iligtas siya. Samantala, ang squad na pinamumunuan ni Captain Claude ay dumating na sa White Church, at pagkatapos suriin ang lahat ng mga katawan, sinabi ni Kapitan Claude na natagpuan niya si Cain at inutusan si Liza na imbestigahan ang isang mansyon ng isa sa mga biktima, at ang kanyang general na tipunin ang kanilang mga tropa. Dumalo si Hank sa party, lahat ay isang maharlika o royal mula sa buong bansa na nakikiramay sa layunin ni Cain. Sinasabi niya na sinimulan at tinapos ng gobyerno ang digmaan para sa kanilang pansariling pakinabang. Pinalakpakan nila ang pananalita ni Cain at ang mga incarnates habang naglalakad sila sa silid. Ngunit ang mga bagay ay nagkakamali habang ang mga incarnates ay nagpapatuloy sa isang pagpatay, pinapatay ang lahat. Ipinahayag ni Cain na tutol siya sa paniwala ni Hank at Elaine na ang incarnates ay dapat mamatay dahil mawawala ang kanilang pagkatao. Habang ang mga tao na kanilang ipinaglaban upang iligtas ay walang katiting na katauhan sa kanila at napinsala. Inutusan ni Cain ang mga incarnates na patayin si Hank. Sinubukan ni Hank na labanan ang mga incarnates, ngunit na outnumbered lang siya. Sa kabutihang palad, dumating ang isang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Captain Claude, at nagsimulang umatake sa mga incarnates gamit ang kanilang sariling bagong teknolohiya upang madaling mahuli ang mga incarnates. Nilabanan ni Hank ang mga incarnate.
Pagkatapos ay sinundan ni Claude si Cain. Si Claude pala ay nakababatang kapatid ni Cain. Hindi makalapit si Claude kay Cain dahil napapaligiran siya ng mga incarnates. Sinusubukan niyang labanan ang mga ito ngunit wala siyang laban para sa kanila. Muntik na siyang mapatay ng isang incarnate nang iligtas siya ni Hank sa pamamagitan ng pagtusok sa bibig ng incarnate. Nagbibigay daan ito sa mga tauhan ni Claude na palibutan siya upang protektahan siya habang sinisimula ng squad ang pagbaril sa incarnates. Sinubukan ni Hank na abutin si Cain ngunit pinigilan siya ng dalawa pang incarnates. Pinagtatawanan ni Cain si Hank na hindi niya mapigilan ng magpaputok ng kanyan si Claude kay Cain, na gumawa ng butas sa kanyang dibdib. Nakita ito ni Hank at mabilis na tumalon sa himpapawid at sinibat si Cain sa mukha, pinasabog ang spear bomb pagkatapos. Habang umaalis ang usok, lahat ay nakatingin sa ibabang bahagi ni Cain na nakatayo pa rin, nang ang itaas na kalahati na ganap na nasabugan ay nagsimulang muling bumangon pabalik. Si Cain Madhouse, na kilala rin bilang incarnate vampire, ay isang immortal. Hiniling ni Cain na samahan siyang muli ni Hank bilang kanyang kasama, ngunit tumanggi siya. Gumawa ng senyales si Cain, at dinala ni Elizabeth si Shoal. Sinubukan ni Hank na pigilan si Cain, na nakatutok ng baril kay Shoal. Pinigilan siya ng mga incarnates na sinasabi sa kanya na manatili, ngunit si Hank ay naging isang lobo at itinulak sila palayo. Tumakbo siya patungo kay Cain at akmang sasalakayin siya nang mahuli siya ni Elizabeth sa kanyang mga sapot, na pinapanood niya habang binaril ni Cain si Shoal. Nag-trigger ito sa mga alaala ni Hank sa pagkawala ni Elaine, at ang mga alaalang iyon ay nagpabago sa kanya sa isang higanteng puting lobo, na siyang pakay ni Cain pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Ipinahayag ni Cain na ang malaking lobo ang tunay na anyo ni Hank at siya ang hari ng mga halimaw. Sinabi niya na walang sinuman ang makakapagpaamo kay Hank habang nagpapatuloy siya sa pagsira sa bayan. Nawala siya pagkatapos literal na gawing magulo ang White Church. Nakaligtas si Shoal at nakita ang pagkawasak na dulot ni Hank. Ang balita ng pagkawasak ng White Church ay yumanig sa bansa. Ngunit pagkaraan ng 2 linggo, muling mayayanig ang bansa habang si Cain at ang mga incarnates ay nagtitipon ng mga sundalo, kasama ang ilang maharlika at mamamayan. Ipinahayag nila na bubuo sila ng isang bagong patriya, isang hiwalay na estado kung saan ang mga incarnates ay iginagalang tulad ng mga Diyos ng Olympian. Ang hilagang patriya ay naghahanda para sa digmaan laban sa mga incarnates habang unti-unti nilang sinasakop ang bansa. Ang North ay nagdeklara ng digmaan sa mga natitirang incarnates na naninirahan sa North habang naghahanda sila para sa digmaan laban kay Cain. 6 na buwan mula noong umalis siya sa bayan, bumalik si Shoal sa kanyang bayan, ngunit nag-iingat ang mga tao sa kanya. Nakaligtas siya kahit papaano dahil sa damit na suot niya, nagawa sa sinulid ng isang incarnate. Hindi pa rin niya alam kung bakit pinasuot sa kanya ng incarnate ang damit na yon. Ngunit nang dumating siya, inusisa siya ng militar, at nalaman niyang inalis ng militar si Hank sa kanyang ranggo at hinahanap siya. Pauwi na siya mula sa pagbisita sa puntod ng kanyang ama nang makita niya si Liza sa kanyang bayan kasama ang ilang tropa ng mga sundalo sa pangunguna ni Claude. Sinabi ni Claude sa alkalde na dumating sila upang harapin ang isang incarnate na naligaw sa mga bundok. Tinanong ni Shoal si Claude kung maaari siyang sumali sa kanila, at sinuportahan siya ni Liza, sinabing irerekomenda niya si Shoal dahil siya ay mula sa bayan at maaaring maging gabay nila. Pagkatapos ay pinayagan siya ni Claude na sumama sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali sa paghahanap, sa wakas ay dumating na ang gabi, at kinailangan nilang magkampo sa mga bundok. Humihingi ng paumanhin si Claude sa kanya na hindi nila siya mailigtas sa White Church. Si Liza ay sumali sa kanila, at nalaman ni Shoal na si Claude ay isang major, pati na rin ang anak ng presidente ng North. Ipinahayag ni Claude na ang kanyang squad, ang Coup de Grace, ay aalisin ang lahat ng incarnate ano pa man ang mangyari. May biglang dagandong at tumakbo sila sa lugar kung saan nanggaling ang dagandong at nakakita sila ng dragon. Si Shoal ay tumatakbo sa unahan, nakita na ang dragon na incarnate ay ang kanyang ama. Nabubulok na ang balat ng dragon. Tumawag si Shoal sa kanyang ama, ngunit iniligtas siya ni Claude habang iniindayog ng dragon ang kanyang buntot sa kanyang direksyon. Lumapit ang mga sundalo at nagsimulang barilin ang dragon, ngunit walang pinsalang natamo. Tumalikod ang dragon para umalis, at pinigilan ni Claude ang kanyang mga tauhan sa paghabol dito dahil wala silang sapat na firepower para manghuli nito. Naguguluhan si Shoal na buhay pa ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Liza kay Claude na ang dragon ay kilala bilang ang incarnate Nidhogg, at ang pangalan nito ay William. Sinabi rin niya na pinatay ito ni Hank at inilibing ng militar. Si Claude, pagkatapos marinig ang impormasyon, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na ihanda ang kanilang mga armas dahil kailangan nilang i-eliminate ang Nidhogg. Nakipagkita si Liza kay Shoal, tinanong niya kung anong klaseng tao si William at ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay isang mabait na tao na hindi nagagalit at nagmamahal sa kanila. Pinayuhan siya ni Liza na bumalik sa bayan, ngunit sinabi ni Shoal na mananatili siya at sasali sa laban. Pagkatapos ay iniabot ni Liza sa kanya ang ilang mga bala ng God Killer, na sinasabi sa kanya na gamitin ang mga ito kapag ang oras ay tama. Naghihintay sila habang inaakit ng isang sundalo ang Nidhogg, at pagkatapos ay nagbigay si Claude ng utos na simulan ang pag-atake.
Ang mga sundalo ay nagsimulang magpaputok kay Nidhogg matapos siyang mahuli, ngunit siya ay nagpakawala ng mga bolang apoy sa kanila, na naging sanhi ng kanilang pag-atras. Hinabol sila ni Nidhogg, ngunit isinaaktibo niya ang isang serye ng mga pampasabog na bitag. Upang maiwasan ang mga pag-atake, nagsimulang lumipad si Nidhogg patungo sa bayan. Hiniling ni Claude sina Shoal at Liza na bumalik sa bayan upang ilikas ang mga tao. Pinaputukan ni Claude ang mga pakpak ng Nidhogg na winasak ito. Gumanti si Nidhogg sa pamamagitan ng pagbaril ng kanyang bolang apoy pabalik sa kanya. Sinisikap ni Shoal at Liza na balaan ang mga tao na tumakbo, ngunit hindi sila nakinig hanggang sa magsimulang salakayin ni Nidhogg ang nayon. Sa wakas ay naunawaan ni Shoal ang ideal ni Hank na wakasan ang mga incarnates. Pinangangalagaan niya ang kanilang mga kagustuhan bilang tao. Pagkatapos ay nagpasya siyang wakasan ang kanyang ama upang iligtas ang bayan. Naaalala niya ang mga salita ng kanyang ama at nagsimulang barilin si Nidhogg, na nagmamakaawa sa kanya na huminto. Binaril niya ito sa dibdib, at bago pumanaw ang kanyang ama, iniunat nito ang kuko sa kanya, na hinawakan niya habang gumuho ang katawan. Kinaumagahan, sinabi niya kay Liza na natutuwa siyang makapagpaalam na siya sa kanyang ama ngunit iniisip niya ang tungkol kay Hank at iniisip kung may paraan upang mailigtas ang incarnate na hindi kasama ang kanilang pagkamatay. Hiniling ni Shoal na samahan niya sila sa kanilang misyon na hanapin si Hank, at pinayagan siya ni Claude, dahil ang pagsama sa kanya kapag nakita nila si Hank ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Ang North President, si Richard Withers, ay nagutos na tapusin ang mga incarnates sa loob ng 3 buwan. At ang mga general ay nagtataka kung bakit nagmamadali ang Pangulo at sinabi na ito ang paraan ng Pangulo para iligtas ang bansa sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang anak na si Claude bilang isang pampulitikang pawn. Ang mga sundalo ay nagkampo sa tabing dagat, naghihintay na dumating ang supply ng barko, at si Claude ay bigo na kailangan nilang maghintay ng ilang araw bago dumating ang barko. Hinahangaan ni Shoal ang tanawin ng karagatan, iniisip si Hank nang marinig niyang may kumakanta. Pumunta siya sa pinanggalingan ng pagkanta at pumasok sa isang kuweba. Sa kuweba, nakilala niya ang isang sirena na incarnate na pinangalanang Thrice. Nasisiyahan si Shoal sa musika nang hawakan siya ng isang lalaki, si Charles, habang tinutukan ng baril, sinabihan siyang bumalik at kalimutan ang kanyang nakita, ngunit sinabihan siya ni Thrice na iwan si Shoal ng mag-isa. Ipinahayag ni Shoal na siya ay anak ni Will, at pagkatapos ay umupo sila upang mag-usap. Humingi ng paumanhin si Charles sa kanya at sinabi na dahil sa utos ng gobyerno na patayin ang mga incarnates, gusto niyang protektahan si Thrice mula sa mga taong bayan at sa gobernador. Ang bounty sa kanyang ulo ay magpapahuli sa kanya ng mga tao, at sila ay natatakot din sa kanya. Sinabi sa kanya ni Charles na nagtrabaho si Thrice sa kanyang bar bilang isang mang-aawit, na nagpasaya kay Shoal na nakikipag-usap siya sa isang mang-aawit, ngunit sinabi sa kanya ni Thrice na ito ay nakaraan na. Ipinaliwanag ni Thrice na dahil sa digmaan, sa isang punto ang lahat ay tumigil sa pagpapahalaga sa kanyang kanta, at nang siya ay inarkila sa hukbo, ginamit niya ang kanyang boses upang pumatay ng mga tao. Ngunit pagbalik nila, ipinagdiwang sila ng mga tao ngunit tinitingnan pa rin sila bilang mga halimaw, at walang gustong marinig na kumakanta ang isang halimaw. Kaya, nagtatago siya hanggang sa wakas ay natagpuan siya ni Charles. Ipinahayag ni Thrice na gusto niyang wakasan ang kanyang pagtatago, na tinutulan ni Charles, ngunit sinabi sa kanya ni Shoal na gusto niyang makita siyang muli at makipag-usap sa kanya. Tinutupad ni Shoal ang kanyang pangako at binibisita niya si Thrice araw-araw, dinadala ang kanyang mga regalo at ilang bagay. Pinag-uusapan nila si Hank, at ipinahayag ni Thrice ang kanyang pagnanais na kumanta muli sa harap ng maraming tao. Tiniyak ni Shoal sa kanya na darating ang araw na iyon. Bumalik si Shoal sa kampo ngunit nakatagpo si Claude, na nagsabi sa kanya na huwag gumala ng walang patutunguhan dahil ang mga taong bayan ay maingat sa mga sundalo. Nag-usap sila at ibinunyag ni Claude na si Cain ang kanyang nakatatandang kapatid, at tungkulin niyang patayin si Cain, si Hank, at iba pang incarnates. Hinarap ni Charles ang mga taong bayan na gustong malaman kung ano ang kanyang itinatago, ngunit nakatakas siya mula sa kanila at binaril. Pumunta si Charles kay Thrice, na nagsabi sa kanya tungkol sa kanyang nais na umalis sa bayan at bumalik upang kumanta muli sa ibang araw. Sinabihan siya ni Charles na tumakbo habang hinahanap siya ng mga taong bayan. Ngunit bago mawala ang kanyang huling hininga, sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat makipaglaban sa kanila dahil natatakot lang sila sa hinaharap. Kinagabihan, bumalik si Thrice sa bayan na kumakanta, at napatulog nito ng mahimbing ang mga taong nakarinig nito. Inutusan ni Claude ang kanyang mga tauhan na hanapin si Thrice matapos marinig mula kay Liza na si Thrice ang may pananagutan sa pagpapatulog sa mga tao. Nahanap niya at ng kanyang mga tauhan ang babae na nakaupo sa isang fountain na kumakanta, at ang mga lalaki ay sumuko sa kanta at nakatulog habang sinusubukan ni Claude na labanan ito. Sa sandaling iyon, dumating si Shoal at tinanong si Thrice kung bakit niya sinasaktan ang mga tao. Sinabi ni Thrice na iniligtas niya sila mula sa kanilang masakit na kinabukasan. Sinabi sa kanya ni Shoal na si Thrice ay hindi kumikilos tulad ng kanyang sarili, na nagpabalik kay Thrice sa kanyang katinoan. Binaril siya ni Claude, at lumipad siya habang hinahabol siya ni Shoal.
Pumunta si Trice sa bar ni Charles na nasunog, at naabutan siya ni Shoal. Ipinahayag ni Trice na hindi na siya makakanta sa entablado na dati niyang minahal dahil nakikita siya ng mga tao bilang isang halimaw. Tinatanong niya kung pakikinggan siya ni Shoal na kumanta. Sinabi sa kanya ni Shoal na gusto niyang marinig siyang kumanta. Kakanta na sana si Trice nang barilin siya ng mga sundalo. Inutusan sila ni Claude na tapusin si Trice ngunit pagkatapos ay sinabihan silang huminto habang si Shoal ay pumunta sa kanyang tabi. Ibinuko ni Trice ang kanyang bibig para kumanta, at uutusan na sila ni Claude na mag-shoot, ngunit sinabihan siya ni Shoal na huwag, dahil iba ang kanta. Sinabi ni Trice kay Shoal na okay siya, at sa kanyang huling sandali, nag-perform si Trice ng isang kanta, na inamin ni Shoal na maganda nang siya ay tapos na, at nang marinig ito, si Trice ay pumanaw. Dumating na ang barko, at naghahanda na silang umalis. Nakipagkita si Claude kay Shoal at sinabi sa kanya na nahanap na nila si Hank sa gitnang kabundukan, ngunit binalaan siya na sa susunod na pakikialam niya, babarilan nila siya. Sinabi sa kanya ni Shoal na gusto niyang iligtas si Trice dahil magkaibigan sila, kahit na panandalian lang. Samantala, tinutupad ni Hank ang panunumpa ngunit hindi siya naging lobo habang ang mga alaala ng kanyang pag-aalsa ay bumabaha sa kanyang isipan. Ang Incarnate na kanyang kinakalaban ay sinubukang patayin siya, ngunit nagawa niyang patayin ang Incarnate gamit ang bomb spear sa kabila ng kanyang mga pinsala. Ang kanyang mga bakas ng dugo ay nagpapahintulot kay Garm na matunten ang kanyang kinaroroonan. Walang layuning naglakbay si Hank sa nagyayelong kabundukan sa isang lugar sa Patria, bigat ng kanyang isipan ang kanyang mga nakaraang aksyon. Palibhas ay pagod na pagod at pinagmumultuhan ng mga alaala ng mga kasamahang napatay niya at ang mga huling salita sa kanya, bumagsak siya sa nagyayelong lupa. Gayunpaman, ang kanyang pasya ay nagtulak sa kanya na bumangon at magpatuloy sa paglalakad, na bumubulong sa sarili na dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Habang siya ay nakikipagsapalaran pa, tumindi ang sentido ni Hank, nakaramdam ng paparating na panganib. Nang walang babala, siya ay inatake ng isa pang Incarnate, isang taong lobo na nagngangalang Roy. Naganap ang matinding paghaharap, kung saan kinwestiyon ni Roy ang pagtanggi ni Hank sa panukala ni Cain at pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi siya sumunod. Ngunit nanindigan si Hank, na nagsasabi na kailangan din niyang patayin si Roy upang matupad ang kanyang panunumpa. Samantala, nakarating na sa bundok si Shoal at ang iba pa. Nag-iisip si Shoal ng paraan para iligtas si Hank dahil nagutos si Claude na barilin si Hank sa lugar. Kinargahan ni Hank ang kanyang baril at naghahanda sa pag-atake kay Garm. Si Garm na nakakaamoy ng tensyon ni Hank, ay tumatawag sa kanya na huminto sa pagtatago dahil ito ay walang saysay. Sinusugod ni Garm si Hank at inatake ang punong pinagtataguan niya, ngunit naiwasan ni Hank ang pag-atake at nagawa niyang barilin si Garm. Gayunpaman, hinaranggan ni Garm ang mga bala gamit ang kanyang kamay. Sinugod ni Garm ang isang nagulat na Hank at sinugatan siya. Sinabihan ni Garm ang isang mahinang Hank na magbago at labanan siya sa kanyang Incarnate na anyo. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumikat ang araw, at ang puting buhok ni Hank ay naging itim. Sinabi sa kanya ni Garm na gagawin niya itong mag-transform sa ibang pagkakataon at nagpapatuloy na umalis sa eksena. Si Claude, na hamihingal sa pagitan ng kanyang misyon at ng kanyang pag-aalala para kay Hank, ay labis na nagpapagod sa kanyang sarili, na hinimatay sa isang mataas na lagnat. Dinala nila siya sa isang kuta kung saan inalagaan siya ni Shoal. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang misyon, ngunit sinabihan siya ni Shoal na magpahinga dahil nagpadala ang general ng mga scouting party para hanapin si Hank. Tinanong ni Claude si Shoal kung bakit pinili niyang protektahan ang mga Incarnates. Sinabi niya sa kanya na naniniwala siya na ang mga Incarnates ay maaaring mamuhay ng magkatabi sa mga tao, at gusto niyang makahanap ng paraan upang matupad ito. Dumating ang general upang iulat na nakita na nila si Hank, ngunit mayroon ding isa pang Incarnate. Inutusan ni Claude ang general na magsagawa kaagad ng isang strategy meeting. Naghanda ang mga sundalo para sa nalalapit na paghaharap, sa pangunguna ng general habang lumalala ang kalusugan ni Claude. Sa kabila ng kanyang mga protesta, naunawaan ni Claude ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa kanyang kapakanan. Sa gitna ng patuloy na salungatan, natagpuan ni Hank ang kanyang sarili na sinalanta ng isang bangungot na pangitain, na muling nabuhay sa sandaling pinatay niya si Elaine. Nilamon siya ng dilim ng kanyang nakaraan, at nang magising siya, nandoon pa rin si Garm, naghihintay na hamanin siyang muli. Nagpatuloy ang paghaharap kung saan walang humpay na itinulak ni Garm si Hank na mag-transform sa kanyang anyo na werewolf. Habang papalapit ang mga sundalo at si Shoal sa larangan ng digmaan, patuloy na pinipilit ni Garm si Hank na mag-transform sa kanyang anyo na werewolf, ngunit sinusubukan pa rin ni Hank na talunin ang halimaw sa kanyang anyong tao. Pagkatapos ng kanyang walang kwentang pagsisikap, sinasakal siya ni Garm, na sinasabi sa kanya na lumaban sa kanyang incarnate form, ngunit sinabi sa kanya ni Hank na hindi niya gagawin, at si Garm ay aso lang ni Cain. Sa galit, tinusok ni Garm ang dibdib ni Hank at sinimulan nitong pisilin. Ang mga alaala ng pagkamatay ni Shoal at Elaine ay bumabaha sa mga alaala ni Hank, at sa wakas ay naging kanyang anyo ng taong lobo, na nakalulugod kay Garm. Lalong tumindi ang sagupaan sa pagitan ng dalawang halimaw na nilalang, habang nagpupumilit si Hank na kontrolin ang kanyang pinakawalan na kapangyarihan.
Naaalala niya ang kanyang pagbabago bilang ang higanteng puting lobo at sa isang malakas na dagandong ay bumalik si Hank sa kanyang anyo ng tao. Nakita ni Garm na sobrang nakakaawa ang power play ni Hank at itinapon siya sa pinakamalapit na bangin. Pagkatapos ay patuloy niyang tinatapakan ang dibdib ni Hank, tinawag siyang walang kwenta, at kung paanong hindi sila maililigtas ni Hank kung siya ay mahina. Bago pa maibigay ni Garm ang huling atake, dumating ang mga sundalo sa eksena, pinaputukan si Garm. Naiwasan ni Garm ang isa sa mga bala, na dumapo sa tabi ni Hank, na naging sanhi ng pagbagsak ng bangin. Tawag ni Shoal kay Hank habang nahuhulog siya sa bangin. Naalala ni Garm kung paano si Hank ang kanyang pag-asa. Siya ay nagbagong anyo pagkatapos na makaligtas sa larangan ng digmaan, at salamat kay Hank, maaari siyang magliyag. Ngunit sa pagtingin sa isang taunang Hank, siya ay nabigo at tumakbo palayo sa mga sundalo habang patuloy ang kanilang pagbaril sa kanya. Si Garm, na nasugatan, ay hindi maintindihan kung paano siya patuloy na hinahanap at pinagbabaril ng mga sundalo, ngunit hindi siya madaling mamatay at piniling salakayin ang lahat ng mga sundalo. Nagdulot ito ng malaking pagkawala para sa mga sundalo, at kinailangan nilang tumawag para sa backup. Sumama rin sa kanila si Claude sa kabila ng protesta ni Liza, ngunit sinabi niya rito na gusto niyang iligtas ang kanyang mga tauhan at pati na rin si Shoal. Nanaginip si Hank na nakapatong siya sa kondongan ni Elaine at nagising siya sa kondongan ni Shoal. Nagulat siya na buhay siya ngunit nagpapasalamat siya na okay siya. Sinabi niya sa kanya na bumalik siya sa kanyang bayan. Ipinaalam sa kanya ni Shoal na ang kanyang ama, na dati nang binaril ni Hank, ay muling nabuhay bilang isang zombified incarnate, kaya pinatay niya ito. Matapos patayin ang kanyang ama, sinabi sa kanya ni Shoal na kahit papaano, naiintindihan niya kung bakit pinapatay ni Hank ang incarnates. Ikinwento ni Hank ang kanyang mga alalahanin na malamang na kinasusuklaman siya ng kanyang mga kasama sa ginawa niya sa kanila, at nag-aalala siya kung maliligtas sila o patatawarin siya. Dahil lamang sa gusto niyang panatilihin ang landas na ginawa niya para sa kanila, inalis niya ang kanilang pagkakataon na masiyahan sa buhay. Habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, mas nawawala siya sa kanyang sarili, at marahil siya ang tunay na halimaw. Tinanong niya siya kung papatayin niya siya kapag naging halimaw siya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi. Humihingi siya ng paumanhin sa pagpapagawa nito sa kanya. Nagsuot siya ng uniforme at pumunta para tapusin ang laban nila ni Roy. Tinanong ni Hank si Shoal na bagaman maaari silang maging mga halimaw balang araw, kasama siya, hindi niya dapat kalimutan ang tungkol sa kanila. Umalis si Hank at nagtakdang patayin ang kanyang kaibigan at kasama. Si Garm ay patuloy na umaatake sa mga sundalo ngunit nahulog sa kanilang bitag sa sandaling mahawakan niya ang general. Sinabi niya sa general na mamamatay din siya kapag nagsimulang bumaril ang kanyang mga tauhan. Ngunit ang general ay walang takot na hinarap ang nagbabantang incarnate, na iginiit na ang pagsasakripisyo sa sarili para matiyak na mabuhay ang kanyang koponan ay isang panganib na sulit. Walang pag-aalinlangan, pinaligiran ng mga sundalo si Garm at pinaulanan siya ng mga salapang, na sinundan ng sunod-sunod na bala. Gayunpaman, labis ang kanilang pagkabigla at pagkadismaya, ang kanilang pag-atake ay tila hindi epektibo laban sa mabigat na halimaw. Si Garm, na hindi napigilan ng mga sugat na natamo, ay pinanatili ang kanyang pasya na wakasan ang buhay ng general. Ngunit ang kanyang maitim na intensyon ay nahadlangan nang dumating si Claude sa eksena, nagpaputok ng 2 kanyon sa sugatang incarnate, na nagdulot ng malaking pinsala. Sa pamamagitan ng intervention ni Claude, pansamantalang napigilan si Garm, na nagbabala sa general laban sa anumang karagdagang walang ingat na pagtatangka, at ipinahayag ang kanyang pagnanais para sa kanyang koponan. Samantala, sa loob ng kuweba, pinag-isipan ni Shoal ang mga pagsubok at pakikibaka na dapat na tiniis ni Hank sa kanyang paglalakbay. Puno ng determinasyon at matinding pagnanais na protektahan siya, gumawa siya ng isang determinadong pangako sa sarili. Ipagsasanggalang niya si Hank mula sa kapahamakan at sisiguraduhin na hinding-hindi ito susuko sa kadilimang nakakubli sa kanya. Tumakas si Garm sa eksena, duguan ng husto at maraming dugo ang nawala. Sa sandaling iyon, nakita niya si Hank at nagmamadaling atakihin siya, na nagsasabi na hindi siya mapipigilan ni Hank na ituloy ang kanyang layunin. Ang plano ni Hank ay i-activate ang bomba sa sandaling maabot siya ni Garm. Nang malapit na si Garm kay Hank, namagitan si Shoal, mabilis na tinutukan, at binaril ang matiyagang incarnate. Ang kanyang boses ay umalangaw na nagpapaalala kay Hank ng kanyang pagkatao at siya ay nanumpa sa kanya na panatilihin ang kanyang pagkatao anuman ang mga pangyayari. Mabangis niyang idineklara na kung sakaling lumihis siya, handa siyang pigilan siya mismo. Ipinagpatuloy niya ang pagbaril kay Garm na sinusubukang salakayin sila, at habang nire-reload niya ang rifle, sinabihan niya si Hank na ipagpatuloy ang panunumpa na ginawa niya sa kanyang mga kasama. Sinabihan siya ni Garm na lumayo sa kanilang laban at sinubukang umatake, ngunit narinig ni Hank ang mga salita ng paghihikayat na kailangan niyang magpatuloy. Kaya, humakbang siya sa harap ni Shoal at nag-transform sa kanyang anyo ng werewolf, na naghatid ng malakas na atake kay Garm. Nagpakawala silang dalawa ng ungol at nagsimulang maglaban. Nagsasagupaan ang mga ngipin at kuko habang sila ay nakikipagbuno, ang kanilang hilaw na kapangyarihan ay nagpapakita ng buo.
Ang mga sundalong nanunood mula sa malayo ay nanatiling nakatulala, hindi nakialam sa magulong palitan ng dalawang nakakatakot na nilalang. Sa wakas, inihatid ni Hank ang huling suntok, na tumagos sa dibdib ni Garm. Pareho silang bumalik sa kanilang anyo bilang tao, at kinilala ni Roy na natutuwa siyang magkaroon ng Hank bilang kanyang kapitan. Nang marinig ang kanyang mga salita, pinasalamatan siya ni Hank sa pagiging kanyang kasama, at muli, ibinigay ni Hank ang huling atake sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya, na nagpapahinga sa isa pang incarnate. Lumapit si Shawl, hinihiling sa kanya na sabihin sa kanya kung sino si Roy na gustong maalala din siya. Sinabi niya sa kanya na si Roy ang masayahin sa kanilang squad, masipag sa kanilang mga misyon, at natitiyak niyang magiging mabuting kaibigan siya ni Shawl kung nagkita sila. Natagpuan ng mga sundalo ang kuta ni Cain sa Bald Creek. Makalipas ang isang linggo, iniulat ito sa Pangulo, na nagbigay ng utos na dapat ibagsak ang kuta anuman ang mangyari. Nagsimulang magmarcha ang mga sundalo patungo sa kuta, na hudyat ng simula ng digmaan. Si Hank ay nahuli ng mga sundalo at tinanong ni Claude, na humiling sa kanya na sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa natitirang mga incarnates. Nagulat si Claude na alam ni Hank na siya ang nakababatang kapatid ni Cain at tinanong niya si Hank kung bakit pinagtaksilan sila ng kanyang kapatid. Sinabi sa kanya ni Hank na wala siyang alam tungkol sa pagkakanulo ni Cain, ngunit alam niya kung paano tapusin ang mga incarnates. Hindi nagustuhan ni Claude ang sagot niya at aatakihin na niya si Hank nang pumasok si Shawl. Sinabi niya kay Claude na dapat siyang magtrabaho kasama si Hank dahil pareho sila ng layunin. Nag-aalala si Claude na baka mawalan ng kontrol na naman si Hank, ngunit tiniyak sa kanya ni Shawl na nangako siyang papatayin si Hank kung sakaling magwala ito. Sa sandaling iyon, ang general ay pumasok upang ipakita ang isang utos mula sa Pangulo na sila ay magtungo kaagad sa Bald Creek upang sirain ang bagong kuta ng Patria at pigilan si Cain. Nagmarcha si Claude at ang kanyang mga tropa patungo sa Bald Creek na nakipag-alyansa kay Hank upang talunin si Cain. Dumating sila sa lugar at nakita ang pangunahing lugar ng camping ng tropa at pati na rin ang kuta. Si Claude, ang general, at si Hank ay pumunta upang makipag-usap sa koronel na namamahala sa puwersa. Ipinaliwanag ng koronel ang kanilang problema. Nawalan sila ng ilang tauhan at may ilang nasugatan dahil sa malayo ang pag-atake ng pana at arrow ng kalaban, na pumipigil sa kanila na makalapit sa kuta. Sinabi ni Hank sa koronel na nakikipag-ugnayan sila sa Incarnate Centaurus, na isang bihasang sniper at alam kung paano ipagtanggol ang kanyang base. Ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon ay isang pagsalakay sa gabi, at nag-aalok si Hank na kumilos bilang bitag upang akitin si Miles, ang Centaurus. Susubukan ni Miles na gamitin ang kanyang boses para magtanim ng takot sa mga sundalo. Kinagabihan, handa na ang mga sundalo sa pag-atake. Alam ni Hank na si Miles ay hindi magaling na sniper sa gabi, kaya plano niyang lumaban ng malapitan. Di nagtagal, ang mga arrow ay pinaputok na hindi tumama, at si Miles ay lumabas mula sa kagubatan, sinasaksak ang isa sa mga sundalo at sumisigaw gaya ng hula ni Hank. Nauubusan ng takot ang batalyon habang hinahabol sila ni Miles na sunod-sunod na pinapatay. Hinatak ni Hank si Miles sa isang bitag, hinuli siya sa isang lambat, at binaril siya ng mga sundalo. Nagbalik si Hank sa kanyang anyo bilang tao at naghahanda na gamitin ang bala ng God Killer para barilin si Miles. Ngunit gumaling ang mga tama ng bala ni Miles at sinabi niyang naging immortal siya at mabilis na tumakas sa eksena habang pinaulanan siya ng bala ng mga sundalo. Kinabukasan, dahil hindi pa sila inaatake ni Miles, nakakalapit sila sa kuta. Inihanda ng hukbo ang kanilang sarili at nagsimulang magukay ng mga trenches. Sinabihan sila ng koronel na magsisimula silang umatake kapag natapos na ang mga trenches. Binanggit din niya na ang ilan ay nakakita ng isa pang incarnate na hindi ang Centaur, ngunit itinuring niya ito bilang mga guni-guni na dulot ng takot. Ang kanilang layunin ay ibagsak ang kuta, anuman ang casualty. Kinagabihan, naghanda ang mga sundalo para sa labanan kinaumagahan. Nakipag-usap si Shawl kay Hank, at naalala nila ang kanilang unang pagkikita na nagpapatawa kay Hank. Sinabi sa kanya ni Hank na ang panunumpa ang nagpanatiling buhay sa kanya, at sinabi niya sa kanya na dapat siyang manatiling buhay hanggang sa pinakadulo at bumalik pagkatapos ng digmaan. Kinaumagahan, sa wakas ay dumating na ang oras, at sinenyasan ng komandante ang pag-atake upang magsimula. Ang mga lalaki ay umaarangkada patungo sa kuta sa kabila ng mga kanyon na nagpapaputok sa kanila. Natakot ang mga lalaki, ngunit pumasok si Hank, na nagbigay sa kanila ng moral, at ang mga alon ng mga sundalo sa hilaga ay sumugod sa kuta. Handa na rin ang kalaban, pinaputukan sila mula sa kuta, at gumanti ang mga hilaga gamit ang sarili nilang mga kanyon. Sa paglubog ng araw, ang mga Northerners ay nakarating sa paanan ng kuta, at nagkaroon ng maikling tigil putukan. Nag-iingat si Hank habang hinihintay na magpakita si Miles. Tinambangan sila ni Miles mula sa likuran at nagsimulang magpaputok ng kanyang mga pana, kaliwat kanan ang pagpatay sa mga sundalong hilaga. Sinubukan ng mga sundalo na pigilan siya, ngunit madali silang napatay ni Miles gamit ang kanyang mga palaso. Sinubukan ni Miles na akitin ang mga sundalo palayo sa pangunahing hukbo, ngunit patungo siya sa isang bitag.
Napatumba ng mga sundalo ang Centaur, at inatake siya ni Hank gamit ang spear bomb, tinatangay ang kanang braso. Sinabi ni Hank na si Miles, ang doktor, ay matagal nang namatay, ngunit si Miles ay tumawa, sinabing ang doktor sa kanya ay naligtas sa sandaling siya ay naging isang incarnate. Naalala ni Miles kung paano, sa kabila ng pagiging isang army surgeon, hindi lang niya mailigtas ang sinuman dahil ang mga sundalong kanyang ginagamot ay laging lumalaban at bumalik na patay. Ngunit sa sandaling siya ay naging isang incarnate, na iligtas niya ang 100 kasama sa pamamagitan ng pagpatay sa isang kaaway. Sa puntong ito, muling nanembalik ang mga braso ni Miles, at idineklara niya na natutuwa siya sa hiyawan ng kakilakilabot habang patuloy niyang tinatapakan ang isang patay na sundalo. Dumating ang gabi, at si Hank ay nagbagong anyo sa kanyang taong lobo na nagsasabi na si Miles ay nawala ang kanyang pakiramdam ng pagkatao, at hinabol si Miles. Nang makita ito ng koronel, sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na ilabas ang lihim na sandata. Ang koronel, na alam ang pagkakakilanlan ni Hank, ay mahinahong ipinaalam kay Claude na alam niya kung sino si Hank. Samantala, isang matinding labanan ang nagaganap sa pagitan ni Hank at Miles, kung saan sinamantala ni Hank ang pagkakataong desarmahan si Miles at maghatid ng malakas na slam sa lupa. Sinasamantala ni Hank ang sitwasyon, tinusok ni Hank ang dibdib ni Miles gamit ang sibat, na iniwan siyang hindi makakilos. Tumawag siya sa general na nagpaputok ng flare, na nagsenyas sa commander na bombahin ang kanilang lokasyon. Lumayo si Hank habang dumarating ang mga bomba sa kanilang lokasyon, na sinisira ang kalahati ng katawan ni Miles. Gayunpaman, mabilis na pinalago ni Miles ang kanyang katawan. Naghahanda si Hank na gamitin ang God Killer Bullet para wakasan si Miles minsan at para sa lahat, ngunit ang biglaang pagpasok ng Purple Mist ay nakagambala sa kanyang mga plano. Ang mahiwagang usok, na kinilala bilang lason ni Abby, ay nilamon si Miles, na naging sanhi ng kanyang gumaling na katawan upang matuno sa mga lilang bula. Napagtanto ang nakamamatay na banta ng lason, mabilis na kumilos si Hank, tinakpan ang kanyang ilong upang protektahan ang sarili mula sa mga epekto nito. Ang mga sundalo sa paligid ay naging biktima ng lason, mabilis na tinawag ni Hank ang kanyang mga kapwa sundalo, na hinihimok silang lumikas sa lugar. Sa panahon ng kaguluhan, ipinaliwanag ng koronel kay Claude ang pinagmula ng makamandag na usok. Inihayag niya na nakuha nila ito mula sa pananaliksik sa bangkay ng Hydra, na regalo sa kanila ng Pangulo. Habang si Claude ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa kanilang panig na apektado din, ang koronel ay muling tiniyak sa kanya na ang lahat ng ito ay bahagi ng kanilang plano upang lipulin ang mga incarnates. Ang katawan ni Miles ay nagsimulang matunaw ng mabilis, at sinabi niya kay Hank na hindi niya inaasahang mamamatay siya ng ganito, ngunit umaasa siyang makita siya muli. Tinapos ni Hank si Miles sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya gamit ang God Killer Bullet. Sinabi ng koronel kay Claude na dapat nilang gamitin ang momentum sa pag-atake sa kuta nang bigla silang makarinig ng mga hiyawan na nagmumula sa kampo. Dumating si Cain at pinasabog ang ulo ng bawat kawal nang hindi man lang sila nahawakan. Lumapit si Cain sa koronel at kay Claude. Sinabihan ni Claude si Shoal na magtago. Ang koronel ay nagutos sa kanyang mga tauhan na barilin si Cain, ngunit ang mga bala ay walang epekto, at sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, pinatay niya ang mga sundalo. Tinawag ng koronel ang mga grenadier upang salakayin si Cain, ngunit bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Hinawakan niya sa leeg ang isa sa mga sundalo, pinupuno siya ng dugo, at biglang inatake ng sundalo ang sarili niyang kasama. Ang bombang hawak nila ay bumagsak sa loob ng iba pang mga pampasabog, na naging dahilan ng pagputok nito. Si Hank, nang makita ang pagsabog, ay nagsabi sa general na hawakan ang kuta habang siya ay tumatakbo pabalik sa kanilang lugar, umaasa na si Shoal ay ligtas. Habang nagmamadaling bumalik si Hank sa kanilang lugar, sinimulan ni Cain ang isang pag-atake sa koronel, na nagmamanipula sa kanya upang kainin ang knuckle-alasong Alfred, na humahantong sa mabilis na pagkabulok ng katawan ng koronel. Sa desperadong pagtatangka na makialam, hinugot ni Claude ang kanyang espada, nanginginig sa takot at determinasyon na protektahan ang kanyang kapatid. Natuwa si Cain sa takot ni Claude, ninanamnam ang paghihirap ng kanyang kapatid habang sinusubukan din niyang kontrolin siya. Gayunpaman, bago makumpleto ang proseso, inihagis ni Hank ang kanyang sibat kay Cain, na pinutol ang kanyang kanang braso. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng isang putok, ngunit si Cain ay naging usok, ngunit muling lumitaw na ang kanyang braso ay ganap na gumaling. Hiniling ni Hank kay Shoal na tingnan si Claude at tanungin si Cain kung bakit siya naroon kung maaari sana siyang magpadala ng iba pang mga incarnate. Mabilis na nalaman ni Hank na ang sitwasyon ay maaaring isang diversion, at ang kanyang intuition ay nagpapatunay na tama habang inilalahad ni Cain ang kanyang tunay na intensyon. Ibinunyag niya na plano nilang bumuo ng isang alyansa sa timog, na naitakda ang kanilang masalimuot na plano sa paggalaw habang ang mga puwersa ng Hilaga ay abala sa kuta. Ang pag-angkin ni Cain ay sinusuportahan ng Incarnate and Corpse Invasion sa Southern Capital. Tinanggihan ni Claude ang ideya ng isang alyansa, binansagan itong tahasang pagsalakay. Pinagtatawanan sila ni Cain at sinabi kay Hank na siya ay isang tanga, at ang pagkamatay ni Miles ay dapat na isang aral na hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga tao.
Sinabi niya kay Hank na ang mga tao ay mga baliw na nilalang at ang mga incarnates ay ipinanganak mula rito. Sinabi ni Cain kay Hank na dapat niyang pasalamatan siya sa pagpatay kay Elaine, na may pananagutan sa lahat. Sinabi sa kanya ni Hank na ang mga tao ay nagkakamali, at sinusubukan nilang itama ang mga ito, tulad ng sinubukang gawin ni Elaine sa pamamagitan ng pagwawakas sa kanilang lahat. Kaya, naiintindihan niya ang mga tao, at sa kadahilanang iyon, tinutupad niya ang huling hiling ni Elaine. Sinabi ni Cain kay Hank na wala siyang karapatang tuparin ang kanilang panunumpa, kaya't magpapatuloy siya sa pamumuhay ayon sa gusto niya. Habang nasaksihan ni Hank ang kanyang kaibigan, si Cain, na sumuko sa kabaliwan at nag-transform siya sa kanyang nakakatakot na werewolf na anyo, na nagpakawalan ng nakakatakot na dagandong na umalangaw sa paligid ng mga bundok. Sinugod ni Hank si Cain, ang kanyang mga kuko ay pumupunit sa hangin, ngunit sa kanyang pagkadismaya, ang mga sugat ni Cain ay agad na gumaling, na pinawalang bisa ang anumang pinsalang idinulot. Hindi napigilan, nagpumilit si Hank, walang humpay na inatake si Cain, para lamang makitang walang saysay ang kanyang mga pagsisikap laban sa pambihirang kakayahan ni Cain sa pagbabagong buhay. Sa gitna ng mabangis na pagsalakay, tinuya ni Cain si Hank, hinimok siya na yakapin ang kanyang tunay na pagkatao, tulad ng ginawa niya noon sa White Church. Hindi pinansin ang mga salita ni Cain, tumanggi si Hank na sumuko sa kadiliman sa loob niya. Sa isang desperadong hakbang, hinawakan ni Hank ang ulo ni Cain sa kanyang malakas na pagkakahawak at dinurog ito ng buong lakas, para lamang ang buong lugar ay nilamon ng masamang pulang usok. Mula sa loob ng nakakatakot na usok, lumitaw ang maraming clone ni Cain, na bumubuo ng hukbo ng mga doppelganger na pumapalibot kay Hank. Gumagana sa perpektong synchrony, ang mga clone ay naglunsad ng magkakaugnay na pag-atake, na nagdulot ng masakit na mga sugat sa kanya. Nagpupumiglas laban sa napakalaking pag-atake, lumaban si Hank ng may matibay na determinasyon, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang bunga, dahil hindi niya mapipinsala ang tila walang katapusang sangkawan ng mga clone ni Cain. Sa panahon ng matinding labanan, naririnig ni Hank ang malayong mga tunog ng hilagang mga sundalo, na ngayon ay sumasakop sa kuta. Habang bumabalot sa kanya ang liwanag ng araw, nagsimulang maningil ang mga sugat ni Hank, pinilit siyang bumalik sa kanyang anyo ng tao, ang kanyang katawan ay nanghina at nabugbog. Sinamantala ni Cain ang vulnerableng estado ni Hank at inatake siya sa leeg gamit ang mabilis na paggalaw ng kanyang kamay, dahilan para masuray-suray si Hank. Hiniling ni Cain kay Hank na talikuran ang kanyang paglaban at samahan siya, upang yakapin ang baluktot na pananaw ng isang mundo na binuo sa incarnate dominance. Tumakbo si Shoal patungo sa kanya habang naaalala niya ang sinabi ni Shoal tungkol sa kanyang pagiging tao at kung paano niya dapat tuparin ang kanyang sumpa na patayin ang kanyang mga kaibigan. Tumayo siya, ngunit bago siya matumba, sinalo siya ni Shoal, at ninitian siya nito, at ngumiti rin ito pabalik. Ang makita si Shoal ay nagudyok sa mga alaala at galit ni Cain dahil minahal ni Elaine si Hank sa halip na siya. Inilabas niya ang kanyang huling anyo at hinabol si Shoal, sinabing hindi siya dapat umiral sa kanilang mundo, ngunit hinaranggan ni Hank ang kanyang pag-atake, sinabing wala silang mundo. Lumalakas din ang kapangyarihan ni Hank habang naghihilom ang kanyang mga sugat at pumuti ang kanyang buhok. Nagpakawala siya ng malakas na dagandong kay Cain, na naging dahilan ng paglayo niya. Bago pa makapag-react si Cain, mabilis na isinara ni Hank ang distansya sa pagitan nila at sinuntok si Cain, na binasag ang mukha sa lupa. Si Shoal ay nagmamadaling pumunta sa gilid ni Hank habang siya ay bumagsak sa lupa. Ngunit hindi natapos si Cain at ipinahayag na ipinakita ni Hank ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang hari ng halimaw na incarnate. Naglaho lamang siya upang muling lumitaw sa likod ni Hank, ngunit pagkatapos makita ang bandila ng North Patria na lumilipad sa kanilang kuta, nawala si Cain, na nangangakong magkikita silang muli. Bagamat nanalo ang hilaga, pinipigilan ang kanilang kabisera na mahuli, ang itinayong bagong patria ni Cain ay sumakop sa timog, na naging pinakamalakas na bansang patria. Napagtanto ito, inutusan ng North President ang kanyang mga tauhan na bumalik sa kabisera. Sa bagong banta na nagmumula sa kanluran, umalis sina Hank at Shoal sa isang pakikipagsapalaran upang hanapin ang iba pang mga incarnates upang matupad ni Hank ang kanyang panunumpa. Tinanong ni Hank kung okay lang si Shoal sa pagsali sa kanya, at sinabi niya sa kanya na nahanap na niya ang kanyang layunin, na ang pagtupad sa sarili niyang pangako sa kanya. Samantala, si Cain ay may katawan ni Elaine sa isang tubo, at mayroon din siyang tipak ng somnium. Sinabi niya na dapat patuloy na panuurin ito ni Elaine, ang mundo na sinusubukang iwasan ni Elaine ay nagsisimula pa lamang.